Brad! Bakit? Halika muna. May naisip ako eh. Kakapi eh. Yeah. Ano yun? May nakita lang ako isang post. Isang post? Oo. Okay. Ano yun eh? Anong post ba yan? Magkamag-anak sila. Okay. Pagkatapos, sinita niya yung kamag-anak niya. Kunyari, ikaw, ako, magpinsan tayo. Okay, pinsan. Magpinsan tayo. Tapos, sinita kita, kumukuha ka sa lupa mo. Yung pinamana ng lolo-lolo nyo. Lola't lola nyo. Okay. Gano'n. Sinita kita, bakit ka kumukuha dyan? Okay. Saan mo gagamitin yan? Tapos, hindi ka na pinayagang kumuha. Ayaw mo ng gulo. E di, hinayaan mo na lang. Meaning to say, nangingialam siya sa inyo na hindi naman niya pag-aari yung lupa na yun. Or nangingialam siya sa buhay niyo. Pero merong rason siya. Anong rason niya? Sige. Yung rason niya kasi, sabi doon sa baka daw, yung pinagkukunan mo, hindi naman makaka-benefit yung mga kamag-anak mo. Kamag-anak, sa mga kapatid na lang yun eh. Sa mga, kumbaga, yung lupa na yun, sa mga magkakapatid na lang yun. Kasi nga, o kaya parang yung hindi magkaka-benefit, yung pamilya mo mismo. Panaway, kunyari, pinsan lang tayo. Wala na siya ron. Wala na siya pakialam doon kahit saan gamitin kung saan gagamitin yung kahoy or yung kung ano pwede niyang gamitin doon sa lupa na yun. Kasi subdivided na yun eh. Kumbaga, naka-allote na yun doon sa mga magkakapatid eh. Diba? Ba't ka pa mangingialam? Diba? Hindi ka pwede mangialam sa may buhay na may buhay. Or sa buhay ng iba na hindi naman para sa'yo. Yun yung naging concern niya sa post. Para sa akin. Kahit na, hindi na dapat wala na siyang pakialam doon. Kahit anong gawin nila sa lupa. Kasi nga, intended na yun sa magkakapatid eh. Intended na yun sa lupa na yun, sa kanila na yun. Bakit? Ba't mangingialam pa siya? Diba? Kumbaga, hindi na sa kanila yun eh. Hindi naman kanya yun. Ba't mangingialam pa? Tapos, pag gano'n nangyari, ikaw pa magiging masama pagpapatulan mo, pagsasagutin mo. Sa bagay. Kaya nga tinawag kita kasi nga hindi ko lubos maisip bakit ginawa na yung ganung bagay. Nakakainit eh. Nandun na. Diba? Bakit ka mangingialam? Nang hindi naman sa'yo. Yun talaga dapat. Walang pakialamanan. Kung hindi naman sa'yo. Okay sana kung magkapatid kayo. Yeah, pwede mangialam yung magkapatid. Pero yung mga kamag-anak na lang o pinsan, wala na sila doon. Kaya nga not unless nga, kung ang reason niya is katanggap-tanggap naman. Ang problema, yung reason niya parang sakim datingan eh. Di ba? Kasi, bakit ko naman papakailaman? Wala ka namang karapatan doon. Tapos, ang reason mo lang, baka hindi magkaroon ng benefits yung mga mismong pamilya mo. Di ba? Oo naman. Tsaka, di ba na kung kapatid siya? Oo. Tsaka siguro, ang ano ko lang naman din doon, napaka-imposible naman doon sa nag-iisang kumuha na yun, na hindi rin nag-iisip sa mga kapatid niya. Di ba? Kasi imposible ko na, kumbaga, iisipin mo rin naman yung kapatid mo kung may matitira pa ba doon o wala na. Hindi naman, pinalaki naman siguro yung mga yun ng mga magulang nila ng maayos. Di ba? Na hindi ka pwedeng maging sakim or madamot sa mga kapatid mo.
Diba? Nagtutulungan. Hindi siguro siya ganun ka, hindi valid talaga. Para sa akin, hindi valid reason yun. Hindi talaga valid reason yun. Kasi, bahala na kung may concern ka man o wala. Pero bakit ang inuna kong bang sitahin, yung nagkuha? Hindi ka ba dapat nagtanong na lang muna sa mga kapatid, nagsabi sa mga kapatid? Diba? Tama. At tapos, ang may karapatan na sumita sa'yo, syempre, yung kapatid. Oo. Diba? Yun lang talaga. Pero imposible hindi nagpaalam yung kapatid na yun. Sa mga kapatid niya. Diba? Imposible. Napaka-imposible nun. Tsaka, yung tao na yun, imposible hindi rin nag-iisip sa mga kapatid niya. Kung may matitira ba o hindi. Napaka-imposible. Kasi, siguro yung tao na yun, hindi naman siguro pinalaking saking nun talaga eh. Diba? Kaya nga, sa bagay. Pero yun nga, nakita ko lang talaga yung post. Yung mga Tsaka bagay. hindi dapat nangingialam talaga. Wala na dapat pakialamanan yung mga kamag-anak. Kumbaga, may mga utak na yan eh. Di ba? May mga isip na yan. Ano yun? Tingin mo sa kanila, bata pa rin? Hindi na. Hindi na bata yung mga yan. Alam na nila kung ano yung tama o mali eh. Di ba? Kasi ito pa, ang sabi lang sa post, gagamitin doon para mapaayos kung saan nakatira yung kumuha ng mga kahoy na yun. O, di ba? So, ibig sabihin, may benefit talaga. May benefits. Na paggagamitan kasi nangangailangan. Oo, hindi naman binenta eh. Oo. Not unless kung sarili kapakanan, di ba? Oo. Unless kung binenta niya at sinarili niya yung pera. Yung kita. Oo, yun ang mali. Pero yung sasabihin mo may paggagamitan naman, tsaka nagpaalam naman siguro yung tao na yun. Kasi hindi naman siguro bastos yung tao na yun para hindi magpaalam. Mali talaga yung ginawa. Mali yun. Kung ako na sa sitwasyon nun, siguro, yung nanita, pwede rin naman pagsalita ng mahinahon. Oo. Di ba? Oo. Pwede naman tanungin ang mga bagay na gusto niyang malaman. Tama. Oo. Bago sabihin na, hindi pwedeng ganyan. Di ba? Dapat inalab niya muna kung para saan, para kanino, Yun. Saka, ang pinaka-importante kung may karapatan ba yung taong yun kumuha. Kasi, kung wala siyang karapatan, ibig sabihin nun, hindi siya ka nakapagpaalam, bigla ka na lang kumuha doon. Oo. Pwede mo talaga siyang sitahin. Oo, pero dapat malaman niya muna yung mga bagay na yun. Bago diretsong, kasi ang pagsita sa kanya, sabi, huwag kang kumuha dyan. Oo. Diba? Ganun mo pag kasi iba yung dating eh. Ibang-iba yung dating nun. Tama. Diba? Basta, ang pinaka-punto dapat doon, hindi na nangingialam yung mga kamag-anak na pagsasabihan mo or kung may nakikita kang hindi maganda, directly kausapin mo ng mahinahon. Lahat naman nadadaan sa usapan eh. Diba? Hindi yung pagkakalat mo pa or susugurin mo ng paggalit or halos mag-away ka na, hindi na, mali yun. So, yung ma-advise ko lang dyan, Brad, lalo na kunyari, may experience ng ibang tao. Oo. Kung ikaw yung naningita, yung kailangan mo talagang unang gawin, alamin mo kung ano talaga yung sitwasyon na yun. Diba? Kailangan mong alamin kung ano ba ang nangyayari. Diba? Parang ibig mo sabihin, dapat alamin mo muna sa kanya or sa ibang tao kung ano yung sitwasyon or kung ano yung ginawa niya. Mismo! Diba? Mismo! Oo. Kung ano yung punot dulo. Diba? Pagkatapos, pangalawa, kunyari nalaman mo na, bilang isang kamag-anak, sumuporta ka kung maganda. Yung ginagawa. Oo. O yung ginawa. Or, kung hindi man maganda yung ginawa, or kung mali, bigyan mo ng patnubay o advice lang.
Okay. sa mahinahong paraan. Kasi pwede mo namang lahat nga ng bagay, di ba? Sabi, ika nga, ito, legendary words na to. Oo. Lahat nga ng bagay, sinasabi, nadadaan sa mahinahong usapan. Which is kasasabi ko lang kanina. Di ba? Na lahat naman nadadaan sa usapan. Tapos, ang pinakahuli, lahat tayo fair and square. Di ba? Huwag mong ipapakita na dominante ka or kung baga, ikaw yung nakakaangat. Kasi, ano na may kapare-kapareha, matured na tayo, kapare-kapareha na yung mga pag-iisip natin. Di ba? So, yun lang yung masasabi ko. Kung ikaw yung mga naninita, yun lang yung mga advice ko. Alamin mo yung sitwasyon, suportahan mo kung maganda, bigyan mo ng advice, kung pangit, bigyan mo ng patnubay, tapos huwag mong pagpakita na magdodominante ka. Nagpapakilala ka sa sarili mo na ganun. Oo, kasi hindi mo alam, baka yung pinapakita mo, maging trigger warning pa yun eh. Oo nga. Diba? Sa ibang mga tao. Oo. Basta lahat idaan lang sa mabuting usapan. Oo. Kasi sa mahinahong usapan. Pag nagpakilala ka talaga ng ganun, wala. Pagka nabalita yun, wala na. Kumbaga, kilala ka na dun na na ganun ka pala. Di ba? Pagka parang binago, parang kasi pagka umangat ka, parang binago ka rin ng pera eh. Nagpapakilala ka na kaya na ako. Kaya ko na rin ang lahat. Hindi dapat gano'n. Be humble pa rin. Yeah, stay humble kahit anong mangyari. Makaangat ka na, stay humble. Yun lang. So, don't forget to follow us sa Kangaroo Advice. Marami pa po kaming gagawin ng mga ganyang mga content para maliwanagan din kayo or baka isa kayo doon sa mga sitwasyon na nangyayari na sa mga buhay-buhay, di ba? So, yun. Thank you po! So, anyway, yun lang and maraming salamat and Peace! Peace out! peace out.